At saka ayun ang gusto natin ipaunawa na ang Senate, majority in the Senate, majority number in the Senate in this 2025 election is our last line of defense para hindi matanggal si Inday Sara. Joey, gusto ko itong sinabi ni Miss Kimmy D. Sabi niya, may suggestion daw siya sa PDP senatorial balls. Sana daw magpa-hair follicle drug test silang lahat para yung talagang advantage nila. Which is, magandang optics yan ha. Yes, Magpa-drug test sila, magpa-hair follicle test sila, tapos talagang live. And then after nun sabihin nila, iboto nyo kami kasi hindi kami addict. Let's rage a social media war that they will never forget. And ilabas natin lahat ng election issue, kagaya ng national budget na yan, kagaya ng mga akap-akap na yan, mga insertion na yan, lahat ng kapalpakan ng BBM administration, we have to expose everything. Para sabi ko nga, dapat alam ng lahat ng Pilipino ang katarantaduhan ng gobyernong to. Ang kapal ng mukha ni BBM, yan super kapal ng mukha mo BBM. Ang kapal ng mukha nyo ng pamilya kayo. Baka nakakalimutan nyo may maraming kaso ng pagnanakaw. Nasa Guinness Book of Record pa kayo noon. Tapos sasabihan mo yung mga normal na tao na parang pinabili ng suka, walang karapatan tumakbo. Oligarko. Ayan po yung gusto ninyong tao, mapanlait sa mga may hirap. At dito, DJ, meron ka gustong i-share? Ay, teka, Tay Amik, baka naka-break lang to si Tatay Amik eh. Tay Amik, meron ka gustong i-share? Yes, tungkol lang doon sa sa shading. I agree sa kay Mami Laika na lagyan natin ng mga unpopular candidate kasi ang teorya ko diyan, mas madali i-program sa computer kung i-leave mo na blank, mas madali yan nila i-program na let's say kasi alam naman natin minsan sa election mayroon naglalaro ng single voting. So pag nag-single voting, pwede nila i-program yan na pagka once maskan ng na blank, ilagay sa pwede nila yan ibagsak sa kung kanino ang mga boto, so mas delikado. So ilagay sa iba pang hindi in-endorse ni Duterte pero alam natin na may mga Duterte sa noo tulad ni Alin Capuyan, dating ng NTF LCAC. Tapos yan si Dukmata, tapos other choice na hindi popular para mag-slim yung nila na kung may plano sila na dayain. Tapos ang isa pa tungkol doon sa kung gusto natin magtulong, isa sa suggestion ko na mas maganda din, self-provision tayo tapos ang ating property punuin natin ng ating poster, wag natin pasingitan ng poster ng iba. Kasi karapatan natin yan eh. Pwede natin tanggalin sa private property natin. Kung may maglagay ng iba, pwede natin yan tanggalin. Walang bawal. At sa ganung paraan din, ma-evaluate na natin halimbawa sa isang barangay, ma-evaluate mo na puno ng Duterte Duterte slate dito. So ibig sabihin, in that way mag-gauge na natin. Pag dinaya tayo, at least all of us may idea na tayo na dinaya ang resulta dahil nakita natin sa paligid natin mismo on the ground na majority yung mga bahay na naglagay ng poster. Wag na natin pasingitan ng poster ng kalaban sa atin na lahat kasi private property natin yun, karapatan natin yun. Yan ang isa sa sa masuggest ko kung gusto na rin natin magtulong. Tulad nung panahon ni Tatay Digong, wala naman siyang pera, 2 politiko, 3 politiko lang ang kakampi niya. Ang kakampi niya lahat mamamayan. So isa yan sa pamamaraan. At ang tungkol doon sa kung bakit kukunti lang ang ng PDP dahil nga siniguro namin sa PDP na yung kung na-observe nyo yung mga naka-line up doon, matagal na silang member ng PDP na kumbaga time hinog na sa panahon talaga na napatunayan na ng PDP na sa katagal ng panahon hindi lumipat-lipat na nandoon na sila talaga nagstay. Kaya yun ang isa sa batayan. So ayun, totoo nga na suka lang ang kaya natin eh. Pero at least ang ng tao kailangan natin talaga is tao na kasi ang usually lang naman kung bakit kailangan ng fundings kasi gusto mo pa manghikayat ng tao eh. So with our voters base, ang Dutertista vote na patunayan na natin kahit mag self-provision tayo, isang malaking bagay at yan ang isa sa suggestion ko nga na nakita ko na epektibo na ang bahay natin wag natin padikitan ng ibang poster. Tayo na lang mag-provide kung wala tayong mai-provide kasi malaking bagay na yun yung poster kasi malaki din ang gastos diyan eh. Kung wala tayong mai-provide, kung makahingi tayo, hanap tayo ng mahingian. Or kung may PDP candidates na maglagay ng mga poster sa inyo, sabihan niyo na, punuin niyo na. Tapos pag may nakita kayo na naglagay na iba, baklasin niyo kasi in that way ma-audit na natin kung ano tayo karami sa isang barangay halimbawa. Ma-audit na natin. Pag nakita mo kasi pag nakita mo ng bahay na yan puno ng Duterte slate, sabi mo ito, amin to, mabilang mo na. Kasi saka ayun ang gusto natin ipaunawa na ang Senate, majority in the Senate, majority number in the Senate in this 2025 election is our last line of defense para hindi matanggal si Inday Sara. Kaya sabi ni Mark mo, sa sariling intention lang iniisip, hindi ang taong bayan. Tanga. Kaya nga gusto namin si Inday Sara ang maging leader kasi iniisip namin ang taong bayan. Mark Lastimos. Nakakasabay ka ba sa usapan, Mark Lastimos, sa kamputang ina mo ka? Mark, bakit nawawalang anak ba ako ni Duterte? Diyos me. Parang sabihin mo personal interest ko iniisip ko. Tanga-tanga mo.
Tay Ami, ang Oh. Ami Joey, gusto ko itong sinabi ni Miss Kimmy D. Sabi niya, may suggestion daw siya sa PDP senatorial balls. Sana daw magpa-hair follicle drug test silang lahat para yung talagang advantage nila. Which is, magandang optics yan ha. Yes, yes, Magpa-drug test sila, magpa-hair follicle test sila, tapos talagang live. And then after nun sabi nila, iboto nyo kami kasi hindi kami addict. Oo. Wow, maganda yun. Totoo. Sana may marinig ng mga Totoo, taga ng correct. PDP. Hindi, Correct, ano yan, correct. ipaabot ko yan sa Pilipinas. Teka, Oh, natatawa lang ipaabot ako ko sa straight. sariling interest. Nakakatawa talaga. Nawawalan anak ba kami ni PRRD para sabihin mo na sariling interest mo? Hindi po, kung Anak, putang ina mo ka. kung sariling interest magpakahirap pa tayo dito, hindi mag-content na lang tayo ng mga TikTok at kung ano-ano diyan na pwede na rin i-content. Oo, mag-ano tayo ang tawag dito. We really need all the help. Let's sabi ko nga, let's rage a social media war that they will never forget. And ilabas natin lahat ng election issue, kagaya ng national budget na yan, kagaya ng mga akap-akap na yan, mga insertion na yan, lahat ng kapalpakan ng BBM administration, we have to expose everything. Para sabi ko nga, dapat alam ng lahat ng Pilipino ang katarantaduhan ng gobyernong to. Oo. 'Di ba? At saka isa nga sa ano ko na singit ko lang sa viewers ko kanina, sinuggest ko sa kanila. Sabi ko i-audit nyo na, post sa inyong Facebook kung ilang boto na ang Dutertista sa every household nyo para in that way kasi ang nakuha ko doon sa isang sinabi ni Inday na instead na mag-rally tayo, doon tayo sa dito tayo sa social media kasi in that way ma-audit natin at malaman natin kung ang resulta ay dinaya dahil nga nakita na natin na circulating sa social media, makita na natin kung ano tayo karami. So yun ang sinuggest ko sa kanila kanina. So will taken, ngayon din pagbaba ko, ipaabot ko yung suggestion ng isang viewer natin, i-message ko kaagad sa Pilipinas na i-suggest na kung ano gawin yung magpa-hair follicle test lahat kasi it's a good optic talaga. Oo, totoo. I'm pretty sure ano yan. Pero sige, i-ano ko rin, no? I-try ko rin i-pitch sa kung sino man yung pwede kong makausap doon. Pero maganda nga Oo. yun. Super ganda no. Ayun. At saka ano ko ibalik ko doon sa sa kay BBM talagang parang pinadura nila si BBM sa ibabaw no. Binalik lahat sa mukha. Baka yun ang dahilan bakit natanggal si Cesar Chavez. Ano, sorry tay. Baka yun ang dahilan na nag-leave si Cesar Chavez. Kasi huge backlash as in. Oo, baka si Cesar Chavez ang gumawa ng speech, 'di ba? Si Cesar Chavez ang kahit sa kay Isko, siya ang dati, ang tagagawa niyan. Ano Sa siya, kay APC daw siya. Kay Alan saka sa Peter. Oo, sa kay Noli de Castro dati, siya ang So baka isa yan sa dahilan na ang laki ng backlash lahat. Yun nga ang halimbawa ko, parang dumura siya sa ibabaw bumalik lahat sa mukha. Grabe. Kung hindi Kaya man ang siya ganda. gumawa, may power kasi siya para hindi yun. I mean, regardless kasi tayo kung hindi siya gumawa at inalaw niya na yun yung maging speech ni BBM, kasalanan pa rin yun. Diba? Oo, kasi pwede niya salain yun Mas excited ako kung gaano magiging palpak si BBM kasi si Ridaw na yung OIC. Oo. I'm very, very sure, BBM, you have to find someone kasi kung mananatili OIC mo si Ridaw, I'm pretty sure mas lalo kang papalpak. Kasi si Cesar Chavez, si Cesar Chavez is actually a respected guy pagdating sa PR world. Yeah, He's I actually a know. respected guy. So, ngayon, siguro nahirapan na si Akla, ganyan. Tapos, palpak rin naman talaga yung leader, ganyan. Oo, But I news think direct. they can get someone that is better than Cesar Chavez, or at least someone who is as respected as Cesar Chavez. Actually ako surprised ako nung nagtatanong-tanong ako about kay Cesar Chavez. A lot of PR people are speaking highly of him. Na hindi, may galing talaga yan, ganyan. So it was more of surprise sila na tinanggap niya yung ganung trabaho. Siguro baka raw pinapangarap na, and it was an opportunity for him to claim that place at he took advantage of it, ganyan. Nevertheless, since wala na siya, malaking problema yan sa BBM admin. Who are you going to appoint as PCO chair? Emerald Ridaw? Si Emerald Ridaw, kahit kanino ka magtanong ng mga PR people, hindi yan bet Walang may gusto dyan. Di ba yan ang sinusuka even ng mga Insaymada vloggers? Kasi nga... Oo! Ayaw nila dyan. Kahit nga sila Madam Ellie, they speak ill of Emerald Ridaw. Kasi si Cesar, I think he is news director or station manager ng DCRH before siya in-appoint. Kaya talaga siya, may kalidad talaga siya. Sino bang PR head ni BBM nung campaign? Nung nakaraan, sila ni nagdala ng PR niya, sila ni Pam, yung third floor studio. Attorney Vic. At saka si Attorney Vic, yung team nila Attorney Vic. Yung team nila Attorney Vic. Tapos part ng team nila Attorney Vic, sila third floor studio. Ayun. Sila yun, kaya minsan binibiro ko sila yung kasalanan nyo yan kasi pinaano nyo na magaling si BBM.
Malaking kawalan ng BBM. Oo. Well, anyway, ayun. Si Franco Sige, Cabantas, maraming salamat ha. Tapos na break ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin dyan sa taas na kasama ko. Thank you very much. Thank you, Tay. Salamat. Sige. Ayan. Okay. Nagtatanong Bye-bye. si Pat, si Franco Mabantan saan na. Ang alam ko nasa Senate na siya. Ayan. Ayun. Anyway, hello DJ. Hello. Hi, Ayan. Joey. Good Hello, it's evening. your time to shine. Yeah, ano lang, I just wanted to go back again why we should do the Dutertista vote. We have to remind everyone na kung papasok ito yung mga admin na senatorial balls na nagpapa-re-elect, sila kasi yung nag-vote as guilty si Corona. So we already have a guide kung anong magiging boto nila if in case there will be another impeachment trial with Inday Sara. Kasi sa akin, yung opinion ko, the filing of the impeachment case this month was a litmus test. Chine-check nila ngayon kung sino yung loyal kay BBM or hindi. And then they would, if makapasok ito sila, Tito Soto, Pia Cayetano, Dito Lapid, Lacson, sila yung nagboto ng yes as guilty si Corona by a mere fact na tinapon lang doon sa gate yung Excel sheet na pera ay yung information. So that's it. Sana you have to revisit those para nga hindi talaga sila makapasok by the time na baka meron namang impeachment against Inday Sara. Yun lang, Joey. Para may laban tayo, no? Ayan. Thank you, DJ. Hello, we deserve better. We deserve better. Ay, maraming salamat, DJ, ha? Hi, Miss Joey. Thank Hello, you. ayan. It's your time to shine. We deserve better. Pwede pong medyo umano sa topic na Dutertista vote. Konti lang. Sige, go. Oo. First, gusto ko lang po iparating sa inyo yung support ako doon sa kinakaharap niyo po ngayon na sa very proud ako sa inyong mga vloggers na nagsampa ng petition sa Supreme Court. Yun yung tamang talaga. Tuwang-tuwa ako nakita ko kayo na nag-file ng petition sa Supreme Court laban doon sa ginagawa ng Congress sa pag-control nila sa social media vloggers. Tama lang yan at sana ma-decision na kaagad ng Supreme Court yan, no? Kasi ramdam na natin kung paano tayo sin-censure ng gobyernong to. Konting may masabi ka lang na masama, di ba? Parang itipiping ka na ng Facebook na bawal yan, bawal to. Hanggang Yan, sa nasasad na ako eh. Diba? Na naman ako sa Facebook. Tapos hanggang sa Congress ba naman, di ba, Miss Joey, hanggang doon i-censure pa rin yung mga vloggers na nagpapahayag lang naman ng valid opinions nila. Okay? So, pasensya na po gusto ko lang rin magmura. Kasi putang ina nito ni Bongbong ang kapal-kapal ng pagmumukha mong sabihan ng parang bumili lang ng suka yung ibang mga kandidato. Ikaw nga hindi naman lang nakagraduate ng college. Speech mo nga hindi mo matuwid kung wala kang binabasa. Uutal-utal ka pa nga sa karamihan ng mga speeches mo. Tapos mamaliitin mo ng suka yung mga batikan, legal luminaries, Lambino, Hinlo, ang tatagal na yan sa legal profession. Tapos sabi, kung sasalita ka ng suka, pahiya ka ngayon. Mr. Better, singit lang ako Ay, pagpalagay mo pa na mga kung sino-sino lang yung mga kandidato, hindi mo pwedeng sabihin na pinabili na ng suka, tapos presidente ka, tapos galing ka sa mayamang pamilya. Pinapakita lang yung pagiging mata pobre mo at walang hiya. Agree. Sobrang kapal ang pagmumukha mo, Bongbong. Sana naririnig mo to. Putang ina mo talaga. Hindi na kasi alam nga yung halaga ng suka, di ba? Miss Hindi mo Joey, na alam alam mo yung kanina. halaga ng suka. Palibasa, ikaw di ka pa nakapaglinis ng banyo nyo kahit kailan. So, hindi Sa ka pa kakapal na nakapaglaban pag- ng damit kahit Oo. kailan. Kanina, habang nag-speech si Congressman or future Senator Rodante Marcoleta, medyo naiyak talaga ako, lumuha talaga ako ng marami kanina. Habang sinasagot niya yung suka. Kasi parang na-touch yung, alam mo yun, kasi tayo mahirap lang karamihan yung part ako ng mahihirap na tao na sumusuporta sa mga Duterte at sa mga Duterte candidates. Na para sabihan mo na parang bumili ng suka, parang minamaliit mo yung mga tao, yung mga minamaliit mo kami na iboboto namin parang bibili lang ng suka. Para bang ang sinasabi mo, ang kalaban ninyo walang-wala sa inyo. Kumbaga, ganun ba kayo ka-oligarch mag-isip para maliitin pati yung mga botante para sabihan ng yung mga isusuportahan namin na parang bibili lang ng sukat, nakapag-file ng certificate of candidacy. Gumraduate ka muna ng college. Baka nga mas marami pang supporters ng Duterte candidates, graduate ng college Daig ka pa. Di ba? So, ang kapal ng mukha ni BBM yan, super kapal ng mukha mo, BBM. Ang kapal ng mukha nyo ng pamilya kayo. Baka nakakalimutan nyo sila may maraming kaso ng pagnanakaw. Nasa Guinness Book of Record pa kayo noon. Tapos sasabihan mo yung mga normal na tao na parang pinabili ng suka, walang karapatan tumakbo. Oligarko yun. Ayan po yung gusto ninyong tao, mapanlait sa mga mahihirap. Bongbong, tandaan mo, yung mga
tao na parang bumili lang ng suka ang magpapabagsak sa lineup mo. Nakikita ko na, kukunti lang ang mananalo dyan. Dahil sa kakapalan ng pagmumukha mo, pati yung mga supporters, nasaktan mo. Yung mga supporters na sumuporta rin sa'yo noon, hindi mo inisip. Dahil ngayon kasi, alam naman natin, medyo kinukuha niya na yung loob ng mga kakamping eh. Diba? Kaya parang, go na. Si Hey Darian nga, Miss Joey, nakita ko yung share mo. Shinare mo yung ano ni Hey Darian na BBM is stepping up, starting a war, something like that. Ang kapal ng pagmumukha nitong hayop na bayaran. Ito ang bayaran. Wala na kasing USAID. Wala na kasing USAID, kaya kailangan na sa national budget kumapit. Di ba? Ito yung Daria na to, halatang halata mo siya. Kasi 2022, halos puro anti-Marcos ang post nito. Ay 2023. Ngayon, tignan mo, wala ka makikita. Sinusog ko talaga yung post niya sa kanyang timeline. Wala talaga ni isang comment. May isa pa siyang post na gigil ako na halatang halata na pinoprotektahan niya pa si Tambaloslos. Yung Dear DDS, bakit Congress lang ang inaano nyo? Tatanga-tanga pa, hindi niya alam na yung Congress, ano na yon, Senate and House na yon. Di ba parang sa sobrang, etong si Darian, sa sobrang sa sobrang confident niya na. Kasi syempre, all out na si Bongbong sa pag-atake sa mga Duterte. Akala niya, yung loob ng mga DDS, mababagsak niya. Nagkakamali ka, Darian. Kung narinig mo to, putang ina mo. Hindi kami babagsak sa simple lang na hindi kami ganun katanga para mapabagsak ng isang katulad mo na professor kuno pero nababayaran. Nakakahiya ka. Professor kuno, taas ang pinag-aralan, pero willing magpakatanga. Tama. I don't know, for your watch collection, maybe perhaps. I don't know. May last point lang po ako about naman po sa impeachment. Okay, go ahead. Kasi ito na yung pinakamainit na, feeling ko, pinakamainit na gagamitin sa campaign. Kasi napapanood ko na sa mga political analysts na lumalabas sa mga interviews na campaign issue na daw to. Well, kaya naman pala isinampa yung impeachment last day ng session, yun pala naman ang plano talaga na gawin siyang campaign issue. Ngayon, sige, ipakita natin kung gaano tayo kalakas pagpapakita ng kung sino mga kandidato ang itong Duterte candidates, yung Sham. Tama po ba? Sham sila. Ito for sure ang mag-highlights na against sila sa impeachment. At dito tayo mag-focus. Dito tayo maniniwala kasi for sure meron diyang sasakay. Meron diyang magagamit sa campaign, sa impeachment as their campaign, alam mo yun, promise na pagka ganito, magiging fair ako, ganyan. Gagamitin yan, si Bam na eh. Di ba nag-away na sila ni Trillanes? Sana lang sa mga nakikinig ngayon, huwag tayong magpapadala sa ibang candidates na sasabihin nila magiging fair sila kay Vice President. We will never know until naman nandun na sila. Etong Sham lang na ito na sinasabi na etong PDP candidates, dito lang tayo pinaka may pag-asa. Kasi ako din, Miss Joey, nung una, kay Ipe, medyo medyo nagdadalawang isip ako. Pero nung kalaunan, napapaisip ako kung kapag isa sa mga to, ang hindi nakapasok or dalawa, malaking impact na nun sa impeachment trial na magaganap, di ba, pagdating ng 20th Congress. So, dapat, ito talaga yung panahon para magtulungan tayo na ipanalo natin itong mga candidates na to, not because magaling sila, not because ganito yung credentials nila. It's not about credentials anymore. It's about the principles and the candidates already na pinag-uusapan natin. Kasi kung ang prinsipyo ng kandidatong iboboto natin, maganda nga ang credentials, halimbawa si Heidi Mendoza. Itong walang yung Heidi Mendoza na to, sobrang talino daw niya, sobrang daming credentials. Pero ang corruption lang na pinupuna niya yung confidential fund. O, di ba? Hindi dahil maganda ang credentials sa isang tao, maganda na rin yung kanyang hangarin. So focus tayo dito sa PDP candidates. Sana ipanalo natin sila. Ako personally, kakampanya ko siya sa pamilya ko at as much as possible sa mga kaibigan ko na maipanalo to mga to kasi ito na lang ang pag-asa natin. Ms. Joey, again, salamat at mag-ingat po kayo palagi. Pinagdadasal ko yung Supreme Court petition nyo. Sana talaga manalo sana magkaroon ng himala. Sana magkaroon ng himala at lumabas na ang desisyon ng Supreme Court. Pero kung lalabas yun, dapat lumabas na eh. Dapat lumabas na siya. Pero di pa rin lumalabas. Pero tingnan natin, baka mamaya lumabas, di ba? Hindi tayo nawawalan pa ng pag-asa totally. The clouds are dark, ganyan. Di ba may papasagutin nila yung gobyerno about dun sa GAA? Meron na po ba silang sagot? Yes, wali pa. Nagtanong ako sa House of Representatives, di man ako sinagot. Tinanong ko sa Baby Boy Tambi Ortega the 5th. Wala naman, di mo siya sinagot. Si Pami Zamora, nagigigil ako sa dalawang yun. Laging partner sa... Si Girl Tambi Zamora at si Baby Boy Tambi Ortega. Laging partner sa Nag-roll sa tang. Ngayon, Baby Girl Tambi Zamora at saka Baby Boy Tambi Ortega.
Theoretically, ano mangyayari kapag hindi sila nakasagot within 10 days? Non-extendable daw yun eh. Oo, di ibig sabihin, magde-decide si Supreme Court based dun sa mga submission na walang comment walang explanation si House of Representatives, so lugi sila. Okay. Ayun. Ay. Kasi hindi nila na-forward yung justification nila eh. Ayun. Okay. So yun. Ayun. Salamat. Okay, bakit pa gusto idagdag, we deserve better? Ayun lang po muna. Salamat. Okay, thank you, we deserve better. Ano lang ang tawag dito, yung question kanina, hindi ko na makita yung question, yung tungkol sa NGCP, na binenta raw ni PRRD yung NGCP or something like that. Hindi yung totoo. Ang tawag dito, ang NGCP at Transco, nagkaroon ng concession agreement noong 2008 pa. Okay? I'm going to show you the concession agreement. Okay? Ito yung concession agreement niyan. So, ibig sabihin, nagkaroon ng quote-unquote ng bentahan ng hindi naman kasi ito talaga bentahan ng 100% no kasi yung National Grid Corporation at saka yung Transco, yung National Transmission Corporation. Ito yung grid natin eh. Ito yung nagma-manage ng grid before, National Transmission Corporation. Ito nga yung nalugi pre-EPIRA. So ngayon, nung nagkaroon ng EPIRA, isa sa mga layunin ng EPIRA, nag-create ng PISAM. Yung PISAM is basically to manage yung lahat ng mga energy, yung power sector assets. At isa sa mga disposition nila tungkol dito sa Transco, dahil lugi nga ang Transco, is to find a concessionaire na merong investment na magpapatakbo ng Transco. At least ganun yung takbo ng storya, no? 2008 pa nangyari yun. So ngayon, ang nag-take over ng Transco, National Grid Corporation. Yung National Grid Corporation at that time, ano na yan? Ang tawag dito, 40% Chinese na yan. Noong mga panahon na yan, February 2008. So saan papasok yung bentahan si PRRD dyan kung 2008 pa yung concession agreement? So yun, so sino yung nagsasabi na binenta yan ni PRRD, na binenta ni PRRD ang Transco? Ayun. Ayan, sabi ni Mami Laika, bababa daw muna siya dahil tumatawag ang jowa niya. Hindi ko na, Mami Laika. Hindi ko na, Mami Laika, may jowa. Ayan, Happy Valentine's. Ayun. So yun, so doon sa nagtatanong, ayan, screenshot mo na be. Pagka meron nagtatanong ulit na binenta ni PRRD yung Transco or whatever, ayan. Isampal mo yung concession agreement. Ayan, February 2008. So yun, okay? Ayan. Hello, Chito. Miss Joey, kumusta? It's been a while. It's been a while. Oo nga. Asian Chinito to. Asian Chinito. Gusto ka na? Kumusta na? Sikat ka na. Seryo. So, talaga natin, nabibili mo lang ako ng wine, no? Oo, na-miss ko yun. Next, sana mag-party list ka na. Feeling ko may chance. Party list, grabe siya. Agree. Kayo nila miss ni Attorney Trixie. My May girl. may balikan ko lang yung sa boto. Since marami din namang nalilito sa atin. Para sana walang malito na. Agree naman ako na wala dapat blank kasi nga baka mapunuan. Pero sana i-identify na natin kung sino yung tatlo. Para wala nang lito-lito sa lahat. Ito na lang, ito na to. Wala nang Yung plus 3, no? Yung plus 3, oo. May insider info ko na may kandidato sa PRRD. Ito, A1. na wala dun sa nilabas na listahan. May May manok si PRRD na wala sa listahan. Nawala dun sa Sham. Pero pasok sa survey ng Pulse Asia. Really? Alam ko kasi yung brother-in-law ko tumutugtog sa kanya. At alam ko kung ba't siya pinatakbo. Kaya kahit suka-suka ako doon, kung nagigas ba kung sino. Diri tayo nung may maisog, yung pinakaunang maisog at naging game show siya. Siya, isa yun sa pinatakbo niya. Si bigyan mo ng jacket yan. Oo. Actually siya. Okay. Kasi na-surprise din ako Pero hindi ko sinasabing siya yung punuan natin doon sa tatlo. Ang sinasabi ko lang para walang kalituan. Punuan na natin para yung mga sumusubaybay sa'yo, yung sa Ito na lang, kasi iba malilito pa Baka mamaya, magtulfo pa sila. May nababasa ko sa comment, itutulfo pa. Wag na. Kasi Diyos ko po, huwag po kayo boboto ng tulfo. Utang na loob. Wag na. Kasi wala nangyari sa sweepstakes At saka Nangyari sa sweepstakes. kausapin niyo yung mga kasambahay ninyo, yung mga tendera sa palengke, ganyan-ganyan. Utang na loob, explain niyo sa kanila kung bakit dapat hindi manalo ang mga tulfo. Ayun. Oo. Basta punuan na natin ng tatlo. Kahit hindi na si Willie kasi nasa survey na siya. Yung ibang na lang, i-identify na natin para wala nang lito-lito, magkanya-kanya pa tayo para talagang unity vote. Unity pa rin. Suka vote. Ganyan. Yan lang yung opinion ko dyan. Kasi sayang This is it. Yung mga kagaya kong hindi makalabas sa lansangan, ito na yon. Dito tayo. Oo, dito tayo. You have to show up pagdating sa election day. Kasi ito yung kumbaga the most conventional way of participating in a democratic process. So make your body count, make your votes count, at make sure na talagang lalabas kayo to Yung maraming
uy, Miss Joey, yung online voting ba sa mga OFW, okay ba yan? Ganyan, ganyan. Wala akong sagot, sa totoo lang. Wala akong sagot kung madadaya yan or hindi, or ano, ganyan, ganyan. Ang mindset nyo na dapat is, guys, dadayain talaga tayo. Kaya nga dapat tayong mag-consolidate kasi kailangan yung panalo natin is overwhelming. Kasi yun lang ang paraan para hindi tayo madaya. Tama. Kasi may Ganon. paraan pa rin sila, andun si Garcia eh. Ganon. So the vote has to be overwhelming para hindi tayo madaya. Ayun. Ganon lang yun. Meron ka pa gusto idagdag, Chito? Or nag-iisip ka pa? Nag-iisip ako, mamaya na lang, Miss Joy, manunood na lang muna ako, bababa muna ako. Sige. Okay. Akyat ka lang ulit ha, pagka may gusto ko na uling ikuda. Ayan. Sige lang, salamat. Okay. Sige. Hello, LDC. Mayong gabi, Joey. Lahat na ba ay kinilig? Sa inyong Valentine's date. Ay, hindi. After nung proclamation rally kanina. So, talaga, chinek ko kung ano yung mga nagte-trending na hashtag. And mas kinilig ako na nag-trending talaga yung hashtag Team Suka. Oo. So, gusto ko lang ding balikan yung sinabi mo na isipin natin na this coming May elections, madadaya tayo. So, we always have to be on guard na kung yun ang iisipin natin, mas magkakaroon tayo ng drive. Yung impetus ba na, ay hindi tayo papayag na madaya. That's why kailangan din nating gumalaw. So, ang ginagawa ko, Joey, yung mga kasambahay, yung labandera namin, nag-usap na kami. Tapos yung mga empleyado ng mga kakilala ko din na BTS din dito down under, kinakausap na rin na, sino bang iboboto nyo? Tsaka, sa mga nakikinig ngayon na almost more than 2,000 ka na yata, Joey, no? 2018. Wow! Happy Valentine's po sa lahat. Congratulations sa mga may ka-date. LDC, 3020 yung mga ka-Valentines natin. Wow! Kasama natin yung guys, gabi. Ayan. Oo, Joey, wag lang din natin kakalimutan yung local elections kasi siguro ngayon, no, parang kilig na kilig tayo at tinitingnan natin yung national, yung senatorial balls at saka yung party list. Pero mga kachokaran, wag din natin kalilimutan na we also have to be very picky. No, tingnan din natin kung sino yung mga tumatakbo sa local elections natin. Oo. Wag tayong boboto doon sa mga pumirma sa impeachment. Yun ang aking battle cry. Kahit taga-ibang distrito, kahit taga-ibang lugar, I always challenge na i-check nyo kung yung mga tumatakbong incumbent, yung mga re-electionists, kung pumirma yan o hindi. Kasi pag pumirma yan, goodbye na. Parang ganun ba? Na i-remind din natin na it's not just about the national posts, but also at the end of the day, yung mga locals na tumatakbo, tayo din yung kailangang maging mapanuri kung sino yung mga iboboto natin. And last point, Joey, guys, sa mga may bigla na lang maglalagay ng streamers, maglalagay ng campaign posters, dun sa mga bakanting lote natin, sa frontage ng bahay natin, as owners, pwede tayong mag-refuse. Huwag ko kayong mahihiya to tell them na I'm not allowing it, it's my property. Kasi kanina, merong gustong maglagay ng poster, no, ng mga politiko. Talagang pinatanggal ko. Sabi ko, kung ilalagay niyo yan dyan, tatanggalin ko rin. So I'm advising you, huwag niyo nang ilagay kasi sayang lang yung poster. And these are from the team Sinusuka. So sabi ko talaga, kung ayaw yung masayang yung mga posters niyo, huwag niyo nang ilagay kasi pag please niyo, tatanggalin ko rin yan. So yun lang, guys. Let's not forget about the local elections, especially ang mga congressmen natin, kung gaano tayo ka-init, no, sa ating mga senatorial ball, sa ating DDS vote. +3, and also if we can help Dr. Mata kasi ano talaga siya, he's a practicing doctor and meron siyang malalim na hugot kung bakit sumusupport talaga siya kay sa matanda kasi meron siyang masakit, yung pamilya nila merong masakit na karanasan on violence. Kaya nakita niya talaga na experience niya. At kung may maglalagay ng hindi nyo feel na poster sa harap ng bahay nyo, sa mga buildings niyo, sa mga lote ninyo, kahit yung bayabas sa harap ng bahay nyo, hindi po pwede. Pwede kayong magsabi na hindi. At saka kung nalagay man na hindi nagpaalam, mas lalong pwede niyong tanggalin. Daghang salamat, Joey, and let's go #Team Suka. Bye-bye. Thank you, LDC. Maraming salamat sa mga reminders. Ayan. The Patriot, hello. Kumusta ang Maldives? Hi! Ang layo mo sa mic, lapit ka. Ayan. Sorry. Ato, busy sa Valentine's. Di ikaw na. Ang dami nag-date dyan, for sure. Ang dami nag-date ng Maldives for Valentine's. Resort base kasi ako. So sa resort ako nakatira at sa resort din ang trabaho. Oo. Yun lang. Ha?
ibig sabihin, ang dami mong nakikitang couples dyan ngayon. Marami na pag Valentine's. Couples, Kasi, families, and Maldives is not expensive. I know I'm talking out of topic as of now, pero yeah, it's not expensive in all honesty. ang Maldives? Oh, it's not expensive. Talaga? Mm-mm. Mm. Kasi if you go to local, Diyan ako magtatago, char. yeah, kasi if you go to local islands, Oo. mura siya. Oh. Hindi ba nakakatakot pag bumabagyo dyan? O, bumabagyo ba dyan? Actually, it's just rain, like heavy rain. Alam yung mga monsoon rains, gano'n. Oo. Oo. Di ba nagkaroon ng tsunami before? Noong Na tsunami yung Maldives? I think 2015 yata? O 14? Oo. Oo, yan. Wala nang bakas na tsunami or whatever. Wala na. Pero may mga monument sila, mga gano'n, To nakakaaliw. remember, to commemorate. Oo. Oo. Ayan. O Hosha, ano ang iyong Hanash? Ayan. Ayun nga, so I was just following international news, international media. So number one, we know that Liza Araneta has attended and even did a speech on rehabilitation of Pasig River, and she's getting a financial assistance for the project. I don't know, from UAE government, or I don't know which government is supporting him. And then sa Gulf News, which is one of the top tier news publication in the UAE, nakatapit dun yung $4 billion unexplained insertion. So the audacity of the First Lady to seek funds for Pasig River rehabilitation. And second, I think may biglang bumaba ang presyo ng bigas. So nagpapabango si Kuya BBM. Could have been dapat nung 2022 pa yun dapat, no? Pero ngayon may mga nagbaba ang price ng bigas. Kaka-announce lang sa TV Patrol a while ago, I think. Talaga ba? So magkano ng bigas? Hindi ko wala nakuha. Share ko sa later yung link. Basta naglabas sila, parang ang term pa is inilabas. Parang may patago kayong bigas. Pero ano na yan tawag dito, initially, parang they wanted to pull it down at 35. 35. Tapos ibebenta daw sa mga offices ng NIA, National Irrigation Administration. Tapos para magsiset up sila ng mga kadiwa near those offices na kung saan, yun nga raw, mura yung bigas. Ano ba yan? August last year pa. So baka mamaya ngayon lang, I don't know, I'm pretty sure finorce nila yung ganyang presyo. Baka yan to, alam mo yan, meron silang achievement kunwari, gano'n. And I'm pretty sure they part of their consideration is to push through ngayong election kasi pogi points yun eh. Diba? Ayun. Sabi ko nga, okay lang bumili ng murang bigas but it doesn't count as vote. It should, dapat hindi. Ayun. Diba? And lastly, Bernadette Herrera, pumirma sa impeachment? Pumirma sa impeachment si Bernadette Herrera? Teka nga, i-double check ko nga. Bernadette Herrera D. Wait lang guys ha. Sure. Ano natin to? Ayan. I-fact check natin. Ayan. Control F. Herrera. Teka. Ano ba? Bernadette. Next. Ito, BH. Oh, no naman siya dito. BH party list, no? Pa-fact check nga. Si Rida Robes, pumirma yan. Nakita ko yung pirma niya. Meron bang ano dito? Teka ha. No, hindi siya pumirma. Oo, ayun no, hindi po siya pumirma. Yeah, sa record dito hindi siya pumirma eh. Ayun no siya eh. No siya dito eh, oh. Ito. Ayun no siya dito eh. Si Rida Robes lang. Oh, hindi pumirma si BH, si Bernadette Herrera D. Ayun. Anyway, ayan. Okay, meron ka pa gusto i-share? Meron ka pa gusto idagdag, The Patriot? Ayun lang, yung sa drugs nga, grabe na, no? Parang wala nang takot yung mga tao. Like, sa social media pa sila, the audacity of people na mag-drugs, recording it on social media. Tapos, parang walang comment ang PNP or anything. Nakakatakot. Parang, gano'n na lang, kadali. Oo. Sabi ni Sanchez, and showing off their faces, ha? Showing off their faces. Diba? Oo. Yan ang hiya eh. Dati yung mga addict, takot na takot eh. Ngayon, nilalive pa nila yung session nila eh. Huwag tayo magtaka, baka may live sessions sa YouTube. Monetize.
Yun lang. Ayun. Thank you for the Ayan. platform. Lagi kong sinusubaybayan ng iyong channel. Mm. Uwi ako ng Thank you. uwi ako ng April, so I'll try to message you. Sure, sige. Kung wala ako sa detention facility ng HOR. Okay, thank you very much, Patriot. Ayan. Si Tanchay yung pumirma, sabi ni Butter Cheese Loaf. Correct, si Tanchay yung pumirma. Ito yung nakakaloka dyan, kasi meron akong kwento dyan kay Tanchay. So apparently, yung mga anak ni, from an impeachable source, okay, yung mga anak ni Tanchay, yung anak ni Tanchay at saka yung itong anak ni Martin, close. Ganon. Ito daw si Tanchay, ano daw to, parang sobrang anti-Martin daw talaga niyan. Sobrang anti-Martin daw talaga niyan. Kaya nung lumabas na nakapirma siya, marami talagang nagulat. Even si Kong Marcoleta, nagulat na ganun. Si Kong Marcoleta, si Tanchay, billionaire kasi yan yung Tanchay na yan ganun. Billionaire kasi yan talaga. Actually, maraming na broken-hearted na mga negosyante rin, nakilala siya, na parang why? Bakit kailangan niyang gawin yun? It's totally unnecessary, ganun. Totally unnecessary. Kasi parang, ay, yaman mo parang, bakit pa? Ganyan. So apparently, yung anak daw talaga, yung nag-signify na pipirma. Baka nakapag-usap tong anak ni Martin at saka yung anak ni Tanchay, ganyan, baka maraming naipangako or whatsoever, ganon. So sa kanya talaga nanggaling yung yes vote. Ang pinadala is isig from Tanchay, ganon. Nevertheless, ito yung problem. Si Tanchay ay hindi rin naman, meron narinig ba kayong statement from her na na in-exonerate niya yung sarili niya dun sa pirma, na hindi niya yun approve or whatever, ganyan. Kasi ang sinasabi, ganun yung sitwasyon. Pero at the same time, hindi rin naman kasi nag-explain si Tanchay Hindi rin siya nag-explain kung ano ba talaga yung nangyaring totoo. Ganon. And yung sa GIP party list, nag-explain na sila na si Tanchay ay talaga namang wala na sa sa party list. Hindi na siya nag-resign na siya noong 2024 pa, September 2024. So, however, nominee siya ng Kamalayan party list. So, if ever na magsasign siya, dapat hindi sa GIP, dapat dun sa Kamalayan. Ganon. Ayun. So, well, regardless, ang sa akin kasi, ang importante, hindi niya nire-represent yung sagip. Hindi niya nire-represent yung sagip party list dun sa Kasi nagalit yung iglesia Nag-demand rin ng explanation yung iglesia na parang bakit yan pumirma? Bakit siya yung nakapirma at bakit yan pumirma gamit yung sagip? Nagalit rin yung iglesia. And that is why, nagkaroon rin ng paglilinaw tungkol dun sa resignation ni Tanchay. Ayan. Ganon. Ang problem is, kumbaga parang meron din kasing issue tungkol doon sa records ng House of Representatives. Parang nagre-reflect pa yata siya na nandun siya or something like that. Well, it is something that they have to correct within their internally, ganyan. Pero definitely, yung pirma ni Tanchay should not represent sagip. Ayun. Yun yung kwento doon. Yun yung kwento doon. Ayan. Nag-resign na kasi. Resign na kasi si Tanchay. Ayun. Yun nga yung ko dyan, parang, kasi may kwento rin tungkol doon sa 25 na, di ba 215 congressmen? 215 representatives yung pumirma sa impeachment ni Inday. Tapos may humabol na 25. Ganon. Ako feeling ko talaga, yung 25 na yun, kasi hindi naman, ang na-recognize ng Senate na pirma is yung 215. Parang hindi pa nire-recognize ng Senate na additional pirma yung 25 na nahuli. But nevertheless, yung 25, nag-signify sila sa House of Representatives that they are supporting the impeachment of Inday Sara. And it really shows yung yung eagerness ng mga representative na to get on the good side of the House Speaker, because in one way or another they're going to benefit from it, 'di ba? Whether sa project yan, sa ayuda or whatever, ganun. And ayun, they wanted to get on the good side of it. So they don't really care kung impeachment yan o hindi, iniisip na lang nila yung kubra nila. So kaya nga parang sa akin yung if it is just about the impeachment, hindi nila kailangan pumirma Pero nag-signify pa rin sila na gusto nilang pumirma. So talaga parang greed? Greed na to Greed na to Parang kailangan niya ba talaga yung projects na ibibigay sa'yo ni Tambi or whatever, o yung pera? Diyos ko, audit tayo, yung pagpirma nyong yan, tingnan natin kung talaga bang nakarating doon sa mga constituents yung mga perang pinangako sa inyo. Diba? Yung problema, hindi naman kayo na-audit ng wagas ng COE. Ayun, sabi ni Pink Vader, yung sa Bacolod pumirma, isa din yon from the slums to biglang milyonaryo. Si Gestaya, grabe nababa siya ng bonggang-bongga sa Bacolod. May chika ako dyan. Nababa siya ng bonggang-bongga sa Bacolod. Pagkatapos, galit na galit sa kanya yung mga taga, yung mga Ilonggo, ganyan, galit na galit sa kanya dito yung mga Ilonggo dito. Tapos meron gumawa ng meme na parang picture ni Gestaya, tapos 1950-2025. Ganun. Tapos si Gestaya, offend siya. Sabi gano'n, this is an attack.
This is a threat to my life. Kinebular. Ganyan. Pikon na pikon siya dun sa mga bashing na nare-receive niya. Guys, effective yung mga ganyan. No? You really have to speak up and make them feel that you do not really like their decision. They are supposed to represent the voice of the people eh. 'Di ba? So ngayon, edi ito si Gastaya, iyak siya ng iyak, pinapahanap daw yung ano. Kasi naggumawa pa talaga siya ng statement eh, saying na talagang this should not be tolerated. Pero wala lang ang nilagay lang picture mo, black and white, 1950-2025. Malay ba naman natin kung political career pala yung tinutukoy doon yung mag-i-end up 2025. Wala kasi nilagay na RIP, wala black and white photo, 1950-2025. Yun lang naman yung nilagay. Ay, 1970, sorry. 1970-2025. Alo, pikon na pikon siya, as in. Ayun. At nakakaaliw makita itong mga crocs na ito, na talagang para akala mo sinisilihan ng puwet sa pagkapikon. Ayun. Ay, ito, ayan na yung mga taga-Bacolod, nagsalitaan na. Yes, Miss Joey, taga-Bacolod ako. Inaway ako ng mga followers niyan. Buang nagagas. Ayan. Kahit ako, binash ko siya kasi taga-Bacolod City ako. Nung pirma day, proud pa naman kami kay Advincula. Ang lintik nanginig sa kubra. Humabol ng pirma, kinabukasan ng hayo. Kagas, wag din iboto. Si Kagas, binabato ng tae. Di ba, Yumi? Binabato ng tae sa Diyos me. Ayun. Dating radio reporter lagi ng Bobora. Sino tayo? Si Gastaya? Ayun. Ang nakakaawa, yung mga lugar na walang choice. Yung either sumuporta sa impeachment ni Inday Sara yung isa, pagtas yung isa bata rin ni BBM. Madami ring lugar na walang choice eh. And yun, saklap. Sobrang saklap. Ayan. Anyway, hello Gabriela Bisaya silang. Hello, Gabriela. Ayan, hi. Sorry po, can you hear me? Yes, malinaw na malinaw. Good evening po sa lahat. Ay, good morning pala. Good morning na, ayan. I'm here now in Singapore. OFW po ako. Tapos, regarding dun sa gusto ko lang di ba nag-proclamation na rin yung team Sinusuka versus kanina din nag-proclamation na yung team Suka na okay digong natin. So kami dito sa Singapore, actually past months yata, yung iba hindi masyadong nagsasalita regarding sa politics, ganon. Tas di ba nakita ng lahat kung paano binash si Jinggoy dun sa Lucky Plaza. So tuwang-tuwa kami kasi di ba for the longest time na yung iba hindi nagsalita, tapos yung after nung lumabas nung nag-viral yung video na doon sa nangyari sa kay Jinggoy sa Lucky Plaza na Duterte. So ang dami nang nagsalita. Andun ka Gabriela? Ay, wala ako doon, pero dito, like sa mga post ng mga Pinoy, ang dami nang nag-react regarding sa... Tas ngayon pa na lumabas yung nakakahiyang speech ni BBM. So, like, nakikita ko doon sa mga friends ko na mga nandito din sa Singapore. So, they start speaking up na sa nakakasukang team. So, yung gusto ko lang iparating is like, sana, di ba yung mga kandidato ni BBM, mayayaman naman yun, may mga pera, lumalabas ng bansa anytime they want. So, challenge namin sila, mangampanya sila dito sa kahit sa nearby Philippines lang, mga countries. Kasi botante kaming lahat dito, most of the OFWs are botante. So, nakita natin na yung suporta ng OFW sa candidacy ni PRRD, na almost lahat na naka-register, bumoboto talaga. So, i-challenge, gusto ko lang iparating na sana, mayayaman naman yung mga kandidato ni BBM. Try nilang mga kampanya dito sa amin. Para makikita natin kung paano namin sila anuhin. Kung paano kayo magduduterte. Yes, exactly. Ipamukha namin, ihampas namin sa mga pagmumukha nila. Nakakapag-travel yung mga yan Like, nagka-travel ng Europe, yung Manny Pacquiao, yung mga ibang kandidato na mayayaman dyan. So, gusto namin i-challenge. For me lang, sa akin, mura lang namang pamasahe papuntang Singapore, papuntang Thailand. Di ba? Try nila. Ba? Di ba parang bawal ang mga political rallies dyan sa hindi naman talagang bawal, pero they have to secure permits. Pero nung time ni PRRD, after siyang nakaupo, nag-set sila dito ng pero he won. Pero that's not a political, kasi president naman na siya nun Kumbaga meet and greet yun with the... parang ganun, parang meet and greet. Pero I'm not sure kung sa Singapore, pero I'm not sure kung let's say talaga sila, yung mga kandidato sila, gumawa sila ng paraan. Mga kampanya sa amin kasi botante kami. Senators, we only can vote
president and How, senators. how many Filipino voters ang registered sa Singapore? Hindi ko lang sure, pero marami kami. Mhm. Search If na I'm not natin. wrong, Tingnan I natin. think 300,000 or something. Or Filipinos. hindi ko lang sure, pero alam ko marami kami. Singapore. So not only here in Singapore, marami namang nearby na Asian countries. Mangampanya sila. Oo. Mangampanya yung mga, di ba, ang yabang ni BBM? Oo. Nilalampas na yung 300,000. naka ano lang ng suka, ganun. Oo. Kung mayayaman sila, yun, matapobre yung dating niya dun eh. Yung kung mga kandidato niya mayayaman mangampanya sila dito. Kasi yung mga OFW, may mga pamilya kaming nasa Pinas na pwede naming i-encourage na to vote for them or may mga pamilya kaming mako-convince na boboto din, not only us. 'Di ba? Nakakagalita yung ay na yung BBM ka. Yabang eh. True. Yan lang ko yung sa akin. Sana maging marunong yung mga tao sa baba talaga, lalo na sa mga remote areas andun sa mga kumpul-kumpul na mga tao na wag lang tumanggap ng pera na ano. Isipin nila, tatanggapin nila yung pera pero boboto nila yung tama. PDP, straight PDP. At saka Duterte align. So, actually, sa totoo lang, at tawag dito, Gabriela, yung mga OFW, importante yung role ninyo when it comes to educating yung mga family members ninyo eh. Kasi, kayo yung credible na magsalita kung gaano na napag-iiwanan yung Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Very true. Kasi pwede nyo makwento, dito sa Singapore, ganito, eme, sa Pilipinas, walang ganyan. You can speak based on your experience. So you can actually educate yung mga family members ninyo na huwag talaga pumili ng mga kandidato na hindi nag-aambag sa progreso ng Pilipinas. Yung, alam mo yun, yung masaya na sila na Mary Grace Piatos na lang yung pinag-aawayan natin, yung mga ganon. Yung mga ganyan. Oo, we really have to stop voting yung mga ganong klaseng tao who would like to make issues out of nothing. Di ba, like kagaya yan, yung parang ginagawa nilang issue yung Pogo, ayaw nila ng sugalan, ganyan, parang, putang ina nyo, ayaw nyo ng sugalan, ayaw nyo ng Pogo, pero gusto nyo online gaming, ayaw nyo ang sugarol, mga foreigners, ang gusto nyo sugarol. Gusto nila local, which is, diba? may mga kilala akong nagsusugal na naman. I mean, may mga kilala akong dating hindi, kasi sa pamilya namin may mga sugarol din eh. So, dati parang hesitant pa silang mag-online sugal. Ngayon, ayun na. Sumasali na sa online kasi pwede na eh. Tsaka, ang dali-daling magsugal kasi nasa fingertips mo lang, nasa phone lang mostly ngayon may phone na. So yun yung problema. Correct. And we have to explain this, lalo na yung mga nagsasabi na, ay, Pogo, si ganito, supporter ng Pogo, ganyan. Nakakaloka yung Pogo, di ba? Tingnan mo yung Contiveros. We have to tell them na that's one of the bad policies of this government. Galit na galit kayo sa sugal, galit na galit kayo sa Pogo, pero todo ang ligaya at nagsisipagyamanan ang lahat ng protector ng online gaming dito sa Pilipinas na most likely than not ay nasa House of Representatives ang backer. Ay, nako, Diyos ko. Di ba yung expose ng na pinatakas ang Pogo? I mean like pinapuslit. Sila lang talaga din. Yung mga Bongrebilla na yan. Ang ina yung Bongrebilla, galing ako sa, nung few months ago, galing ako sa Leyte. Wala pang kampanya yon, hindi pa allowed yung, di ba, may period of like, kailan allowed mag-post ng mga campaign materials. Yung pagmumukha niya, nakikita ko dun sa pinakadulo-dulo ng Leyte, ang laki. Ang laki. So, i-advise ko dun sa na ipatanggal yun kasi property yun ng friend ko eh. Kung saan sinabit yung pagmumukha ni Bongrebilla ng lalaki. Yun lang po. Sana maging matalino yung voters at sana na-learn na natin na nung 2022, hindi tayo nakinig ni PRRD. Which is ako, sising-sisi talaga ako kasi yung tatay ko at saka yung si PRRD, talagang ayaw kay Bongbong eh. So yung father ko nag-boycott siya. Kasi Sara talaga sana siya. So yung ako talagang double yung guilt ko na sinuway ko yung mga tatay. So sana ma-learn na yan. Both straight PRRD endorsed candidates po tayo. Sana po manalo tayo. Let's work on it. Salamat po. Thank you Gabriela Bisaya Silang. Maraming salamat. Hello Joyce M. Hello po, good evening. Rinig niyo po ako? Yes, dinig na dinig ka. Okay, medyo off topic lang kasi kanina parang narinig ko yung sa oras 1 hour ago ata narinig ko yung about dun sa mag-leave na lang ng blank. Para pero hindi ba mas po Miss Joey, mas alam niyo siguro to. Kasi parang may narinig ako dati na you should not leave a blank sa balot kasi pag nag-leave ka ng blank, mas binibigyan mo ng chance na mapwesto yung mga kandidato ng kalaban. Kasi definitely may mananalo na 10 yung pinakamataas na votes ng senator na pang-10, di ba? So chances are baka makapwesto pa yung mga kalaban kung hindi natin bubuuin yung 12
na slots for senator. Kasi kahit pag hindi tayo nag-vote ng 9 o ng 10, 11, 12 senator, may pupwesto dyan eh. So definitely, makukuha yung pinakamataas doon sa kabila. So may pupwesto pero sila. kung okay yun, kung yung 10, 11, 12 would be someone na hindi from the admin slate. That's what I'm saying. Kasi if we're going to leave them the 3 slots blank, so definitely we're giving them a space or 3 slots para may pwesto yung mga syempre malalakas yung mga yun, kilala eh. So why don't we encourage people to fill in yung 3 slots pa na maka-Duterte? Ang problema, wala masyadong choices na alam namin. Alam ko si Doc Mata na hindi kasama sa Duterte slate, di ba? So sino pa po yung pwede na pwedeng idagdag dun sa 9 na candidates? Dalawa siguro sa akin at this point si Doc Mata at saka si Norberto Gonzales. Sino pa po yung isa? Yung isa hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam yung isa. Ayan. Yun, baka pwede po kayo mag-suggest para mas maano natin. Kasi chances are talaga mapupwesto yung pinakamalakas dun sa kabila. Sa 3 slots, kung hindi man ma-fill upan ng mga maka-Duterte, di ba? Actually, hindi naman tayo maka-Duterte. Pro-Philippines tayo. Pro-Filipinos. Ayun, yun lang po. Kasi na-concern lang ako dahil if we leave the 3 slots blank, malaki talagang chance papasok yung mga yung mga kalaban eh. Yun din actually yung concern ng mga ITs na nakakausap ko. Sabi nila, much better kasi baka maging opportunity siya to manipulate. Tapos mabawasan. Isa pa yun. Ay, malagyan ng something yung sa mga pangalan. slots. Oo. Pero kasi I heard somewhere nga yung ganun na pag if you leave some slots blank, magkakaroon ng chance pa na binibigyan natin ng chance yung kalaban na mapwesto pa sila. Unlike kung i-fill pa natin lahat, mas malaking chance natin na makapwesto pa sa 10th, at least man lang sa 10th slot na kampe. So kahit paano, pamigay natin yung dalawa. Pero yun nga lang, medyo, ako talaga, ayoko din masyado kay Philip Salvador. Pero, mas okay na siya naman, kaysa naman yung mga ibang kalaban. Pero definitely not for, yung isang candidate lang talaga hindi ko ma-team. Anyway, basta yun yung bala na kayo. Pero definitely straight ako, Duterte candidates. Ayun lang, Miss Joey. Ayan. Okay. Thank you very much, Joyce. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan. Thank you.